program is brought to you by Ryan Juneda, 1st District Board Member. That portion is brought to you by Honorable Catlea Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman, Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by 1st District Board Member, Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors, Honorable Norbin Ariola. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakaantabay sa ating programang Isyo Ora mismo ngunyan daw nini. Hindi lang po sa Bicol TV Sorsogon. Welcome sa programang Fight Sana with Kap Arles Hanaban, alagad ay siyang ngunyan. Okay? Patagos kita sa tuyang mga pag-atid-atid kan mga kaganapan. Mga kaganapan sa luwas asin laog at probinsya kan Sorsogon. Hatun kan sa indong likod si Rosaura Mistoso, digdi lamang sa programang Fight Sana with Kap Arles Hanaban, alagad absent kunyan. Ibahan po ako nindo sa tuyang pagtratar kan mga isyu. Dawa dahil si Kap Arles, ano naman po sa indong lingkod, si Rosaura Amistoso, para po magtaukan mga napapanahon na isyo, napapanahon na mga kaganapan, digdi lamang po sa laog asin luwas kan probinsya kan Sorsogon. Siyempre sa mga kaganapan ngunyan abangan po ang special report ni Papa Maki kung ano ini, abangan lang nindo. Mas kita ibo ano sa ndong lingkod si Kap Arles Hanaban, padagos man girari kita. Kahapon nga ni nakaunay ta mismo digdi live sa Bayapon si
Sorsogon City Urban Poor Head Attorney Zyril Oropesa para magtaon ng kalinawan duman sa nangyari baga na na ang naging makontrobersiya na supposed to be 3 million daa. Okay? Ini baga naman nungod sa issue kang kumbaga ano bang apod kayo ni Gantimpala or itinao kan provincial government sa city government na premyo yan, premyo pabuya dahil lang sa pinaka-enot na nakapag submit kan sa indang budget for 2025. Pinakainot ang Sorsogon City na nag-submit kan sa indang budget for 2025. Kaya nga ni sa pag-submit kay ni nagkaigwa ning premyo. Premiuhan ang Sorsogon City ki 3 million pesos dahil sa sindaan pinakauna na nagsumiter kan annual budget. Alagad ang naging sistema ugaring binaranga ini kang 44 department heads including yata ang mga city councilors. As in ini gagamiton kuta na sa travel ninda. Travel pa Thailand. Wortig na 92,000 or 94. Something arukan. So may mga nagkiraad niya kitang katugangan na nagsasabi garusala ang sistema kan paggastos. Sala ang sistema kan paggastos kang 3 million na reward hali sa provincial government. Nata magastos kita ng arog kayan despite na nasa irarom kita kang state of calamity. Nagkapi ng mga kaibanta sa media ang nagpaluwas kaan. And kahapon natsyempon ta si Attorney Zyril sa laog kang public market habang nagkakapi-kapi ini sa sarong tindahan duman. Kaya ang nangyari, kinaulay ta siya dahil sarom pa lang siya sa department heads na nagsabing kaibanan duman sa mga matravel ko ta na. And sa karam kang gabos, ngunyan ang aldaw na ito kan pag-travel. Ngunyan na aldaw na ini ang travel ninda pasiring sa Thailand. Ang ginibo palan ka mga department heads may kumbaga binaralik sa provincial government ang kada cheque. Ta inisyon nining tigsararo na cheque. Binaralik para nga ni kumbaga dahil na magdakula ang issue kaya binaralik ini. Si Attorney Zyril dahil na naibalik
ang cheque dahil in-encash na ini. But sabi yun, binalik niya ang kwarta ning cash tanagastos na niya. Napalan na in-cash na ang cheque. Then, ang nangyari, pinabaralik kan provincial government ni Governor Boboy Amor, pero nadagos man giraray an travel because sinagot ini ni Governor Boboy Amor ang gabos na gastos pasiring duman sa Thailand. Sa diring kwarta da ini, take note, sa diring kwarta ni Governor an ginastos sa pag-travel. Kumbaga parang nga ni wala nang ingay, wala nang masabi si Bawawaw dahil kinote duman ni Atty. Cyril na sa post ni Bawawaw ito ang garo naging basihan kang issue na nagruluwas na natatamagastos ning arukaan na dakul ang naapektuhan kang bagyong Christine. Dakul kinagruluwas na issue kaya minaray na lang kang gobernador na ipauli ang cheque pero dagos ang travel, ang gabos na expenses sasaguton niya. Iyo bagay naging panaramon ni Atty. Cyril kahapon sa tuyang entrevista. Kaya ngunya nang halik ang mga department heads masiring duman sa Thailand. Ni-imagine ko 3 million. Aram ko yata ang bale na iluwas ni Governor na kwarta more than 4 million for that biyahing Thailand. Saro pa sa sinabi ni attorney na bako manda paglakwat siya ang katuyuhan duman. Kundi ini benchmarking. Benchmarking da ini may imbitasyon ang bansang Thailand para sa benchmarking. Kaya nadagos ini na travel ninda. Kung benchmarking ini mga tugang, siyempre mangalas kita gabos na department heads. Sabihin na lang na talagang ini premiuman talaga ini sa mga nagtatrabaho. Kung benchmarking kabos kaibahan. Happy watching kay Ma'am Sonia Lariosa. Abangan bukas ang programa ninda with Papa Bern. Bako man kantra si Papa Bern, kundi siya sa technical. Si Sonia Lariosa with Miss Charito Escudero duman sa all the way from USA ang programa ninda. Good morning man po kay Ma'am Carmen De Llosa dyan sa Australia. Sabi niya, good morning Sao, mahali na kami sa aga pa Thailand. Kwarta daw ni Gob biyerno ang gagamito namon. Ikaw talaga, ma'am, napakalikot ng isip mo. Kwarta daw ni gobyerno. So, garo man pigsabi mo, kwarta man lang ikang gobyerno gagamiton. Okay? So, balik kita dawan mga tugang sa isyong ito, Maski nga ni ang provincial government nag-declare na baga ng state of calamity. Pero gusto sabihin, makwarta talaga ang Sorsogon or si Boboy Amor lang ang makwarta. Dakulao nining kantidad kung ibabakal mo nining mga pagkaon para sa mga katugangan niya to. Pero sabi nga ni magbuot kamo sa kuya, sabi ni Governor. Dahil kamo
magbuot. Harol pa kachik daw kang crawler ta. Taday lamang na hiling digdiyo. Hababaon ta. Okay. So, kumbaga, magbuot ka mo sa kuya. Kung iyon ang gusto ko. Gusto kong kung saan kuman gastuson ang kwarta ko. O nasa sa kuya na takwarta ko ini. Dahil ko may nipighagit sa indo. So yan po ang nahihiling ta na sitwasyon na siguro dahil naman dapat questionon. To sabi nga ni kwarta ko yan it's my money, not yours. Yan. So yan mga tugang ang sabi nga niya to garo salungat ini sa salungat ini sa pangyayari na despite na nasa state of calamity kita, nag-travel man giraray ang mga department heads niya to. Pero kung nag-travel man sinda, kumbaga yan baga na pigsasabi ta na wag kang KJ, wag kang killjoy. Pinatravel kami ni Governor. Igalang ta na lang po kung ano ang naging desisyon. Sabi nga ni igalang ta na lang kung yan ang desisyon kang Governor na ipatravel. Sabi ko nga ba kahapon, kagustuhan niya yan bilang papremyo sa mahigos na pagtrabaho as in amay na nakasumite. Ang iba nga ni dyan halos January na di pa nakasubmit for that hindi pa siya nakasubmit kang para sa budget for 2025. Pero ang city government tulos-tulos tinapos ninda para nga ni makamit itong papremyo kang provincial government. So halaton ta lang sinda magbaralik and hagadan ta lang nin pasalubong. Di ba Ma'am Carmen? Pasalubong ma'am ha, kay kaupod ka pala sa nag-travel pa Thailand. Saro ka man pala sa nabiyayaan kang kwartahali kay Gob Yerno. Okay. Sa igwa kita digding babasahan mga tugang na medyo sabi nga ni baga hindi po na post ni Maria Canor. May Mang Canor na, may Maria Canor pa. Sabi digdiyo, nakakalungkot naman isipin na sa bawat kalikasang nasisira, buhay ang nakataya. Kaya sana sa mga nasa poder na nasa gobyerno na walang sawang umagapay sa pinagkakakitaan ninyo, isipin nyo naman mga taong napiperwisyo, mga taong walang kalaban-laban pag may unos dumadaan. Sino po ba talaga ang tunay na nakikinabang? At sino ang tunay na napiperwisyo?
sa mga kontraktor, sana magkaroon kayo ng malasakit sa tao, hindi sakitan nyo. Not only malasakit, kundi konsensya. Yan po ang dapat sa inda, magkaigwaning konsensya. Tapag arukan, garo, masasabi ta na garo sala. Garo sala na ang sitwasyon pag-arukayan. Iniman po basahon tayo na naging post ni Sir Manning Julata, aspirant for Vice Mayor. Ang post niya, alamin nga po nating mahirap ang ating mga karapatan. Mayroon na pong batas ang Republic Act 11291 which states among others to wit, Section 1, this act shall be known as the Magna Carta of the Poor. Section 2, it is declared policy of the state to uplift the standard of living and quality of life of the poor and provide them with sustained opportunities to growth and development. It shall adopt an area-based sectoral and focused intervention to poverty alleviation, where every poor Filipino must be empowered to meet the minimum basic needs through the partnership of the government of the basic sectors. Section 4, the scope of the fundamental rights of the poor: right to adequate food, right to decent work, right to relevant and quality education, right to adequate housing, and right to the highest attainable standard of health. Maliwanag na po sa inyo na ang mga mahihirap ay may mga karapatan sa ilalim ng batas. Ang RA 11291 ay nag-aatas din sa National Anti-Poverty Commission or NAPC na isali ang basic sectors ng mga LG at mga LGU sa pag-formulate at pag-implement ng National Poverty Reduction Plan. Naatasan din ang DILG para i-monitor ang pagpapatupad ng batas na ito ng mga LGU. Mga kababayan, patuloy po nating alamin ang ating mga karapatan. Di ba? Kumbaga, ang pahayag na ito talagang masabit ang basic lang. Pero dito lang natin sinasabi na may karapatan ang mga mahihirap. Hindi yung pag sinabing wala akong magagawa, mahirap lang ako Hindi na po yan ganyan. Hindi na po magandang pakinggan ang mga bagay na yan. Pag sinabi mong wala naman akong magagawa dahil mahirap lang ako. So ibig sabihin, hindi na po. Sabi ni Papa Maki, sabi sa din na kaiping ko magkita nano proseso sin paggalang. Kaipuan open letter daw, parehas pag hagad ayuda sa nasalanta. Okay, yan po ang pananaw ni Papa Maki. Since nabagitan ta si Papa Maki, para makontento ka Papa Maki, ano yun po ang special report ni Papa Maki na ihahatod niya to sa Indo. Okay, Papa Maki, sok pa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis.
Pumanaw na sa edad na 60 ang kilalang veteranong kapitan ng Barangay Manhumlad, Matnog, Sorsogon na si Kapitan Silvestre Prando o kilala din sa tawag na Kapbite o Lolo Kap. Sa kanyang edad ay nagkaroon ito ng iniindang karamdaman na sanhi ng kanyang pagpanaw. Nagsimula bilang opisyal ng barangay ang kapitan taong 2013 at naging ABC President din ito taong 2018 at huling termino din sana niya ito bilang kapitan. Dahil sa naging parte din ito ng Sangguniang Bayan bilang ABC President ay napagpasyahan ni Mayor Catlea So na magkaroon ito ng public viewing sa Matnog Auditorium at sa eulogy nito ay nagbigay din ng ilang mensahe at alaala ng kapitan ang kanyang pamilya at ilang mga opisyales sa bayan ng Matnog. Nakiramay din ang ilang mga opisyales mula sa 40 barangay ng Matnog. Taos puso ding nakiramay si former Mayor Claudette So at kasama ang buong pamilya nito dahil mahaba din ang panahon ng kanilang pinagsamahan, hindi lang sa serbisyo kundi sa pagiging magkaibigan nito. Ang hahalili kay Kapbite bilang kapitan ay ang inahangaan ding first barangay councilor na si Richard Hili o mas kilala bilang Kagawad Intad. Formal na din itong nakapagsumpa kay Mayor Catlea So. Sa unang laban nito bilang kagawad sa barangay ay naging pang-7 ito at ang sumunod na laban ay naging pang-4 hanggang sa naging top notcher ito. Mensahe ng bagong kapitan ng Manhumlad sa kanyang mga kabarangay na hindi siya mangangako ng mga bagay na hindi niya kayang gawin, ngunit gagawin niya umano ang lahat para sa kaunlaran ng kanilang barangay. Hiling din ito sa kanyang mga kabarangay na sana'y patuloy nilang ibigay ang kanilang suporta at paggalang tulad ng ibinigay nila sa dating leader. Ang uupo naman bilang ika-7 kagawad ay ang asawa ng namayapang kapitan na si Ginang Nadine Frando. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Okay, so balik kita mga tugang sa ating programa. Ayan, condolence po sa pamilya Prando dyan sa Manhumlad, Barangay Manhumlad. Okay. So tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Abangan po ang mga papasok na programa dito sa ating istasyon sa Bicol TV Sorsogon. Parang magpo-program na dito si Clark. Kung noon may programa tayong Wanted Sweetheart, dito na ngayon magkakaroon tayo ng programang Ayaw Ko ng Sweetheart with Papa Clark. Abangan nyo yan. Parang magkatandem sila ni Papa Harold. Tandem sa program na Ayaw Ko ng Sweetheart, si Clark at si Papa Harold. Abangan yan. Kasi ang iba dyan mahilig sa sweetheart, kaya tuloy nangyayari nagiging nganga. Oy, happy watching pala sa mga taga Marinas. Marinas East District, Sorsogon City. Happy watching dyan. Galing kay kanino to? Galing kay Burnok. Ayan. Happy watching. Happy watching man sa mga taga Dubai na laging nakaabang sa atin sa programa natin. Ngayong Biyernes ang fight sana. Sayang Daisy Cup at aputunta ka nangyari duman sa sa itong nangyari baga sa duman sa sa MBA ito. Kang nakaaging Lunes, kang pagpaapod ka sa sa DPWH. Kap, baka pwede kang matawagan. Para ma-update kita sa nangyari duman sa
duman baga sa session ninda ka nakaging Lunes na in-invite ni Kap ang in-invite ni Kap ang taga DPWH. Bern, Papa Bern, paki-check daw kay ma-video call kami ni Kap Arles. Paano niya maka-video call? Ano mo si Kap Arles? Ikaw na mismo mag-call para maka-ano kita sa video call. Oo. Dapat i-add mo siya, no? Okay. So, Kap, standby lang po, kay i-add ka ni Papa Bern, ang pinakagwapo na technical sa Bicol TV. Pangalawa lang si Harold. Pangatlo si Paring Joey. At syempre, ang pang-apat, si Clark. Ito ang technical na pinakamahina. Pero pagdating sa babae, wow. Pumapangalawa kay Papa Bern. Buti na lang mga technical ko rito. Ubod ng mabait. Ubod. Oo. Yan. Yan. Sabi daw, pay mo Ryan. Yan. So, standby lang po, Kap, kay para makalaw kita sa tuyong programa. Kumbaga, kahit saan ka sa mundo, maaabot ka namin. Kaya standby ka lang. So mga tugang, diretso kita sa tuyong programa sa mga reactors. Salamat tunod po sa pagpapaabot ninyo ng mga reaksyon. Sa mga kaganapan ngunyan, maski sain man kamo, maaabot niya mo kamo sa paagi kaning programa ta via social media. Ang telebisyon kan Sorsoganon, Bicol TV Sorsogon. Sa gabos po na nagpapaabot ng mga reaksyon, salamatunon po. Congratulations again sa Angel Resort dyan sa Benavista Gubat, Sorsogon, sa pangunguna ni Ma'am Carmen De Llosa at ang kanyang may bahay na si Daryl Sylvie. Because sila po ang patuloy silang nag-i-initiate ng kaganapan. So wala pa. O Kap, paki-open po kang kang video. Hindi pa nakakapag-video si Kap. Kap, paki-open po kang video mo, kang camera, para mahiling ka niya mo in person. Kasi ang gusto namin, okay ka. Paki-open po, Kap, kang video mo, dahil para maabot ka ng ating programa saan man sa mundo. Ayan, si Kap Arles. O Kap, pakipasok na. Wait lang po, kaya inaayos na pa ang pag-live mo. Yan. Okay. Standby lang. Pico connect pa. Okay. Taud-taud lang po, Kap, ha. Tapig-ayos na pa ang connection. Gusto ta pong maaraman ang mga naging kaganapan dyan sa Barangay Pamurayan, kan mga nakalihis. Kaya nga ni pigmo takot Kap na makaulay ka digdi, kaya lang sabi nga ni may kasiributan man, kaya via video call makaibahan ka namon. So wait lang po mientras na pigko konekta sa tuyang FB Live an sa imong video. Okay, Kap, naka-live ka na po. Kumusta dyan, Kap, sa Barangay Pamurayan? Ingat sa lahat. Good morning namin sa mga listeners na, lalong-lalo na sa imo namin SM South.
sa mahigusan dito na everyday may programan sa ato na Bicol TV Sorsogon. Okay, garo man lang kita magkaibahan dito sa studio. Okay. Naka-live po ang video call nato kay Kap Arles Hanaban sa Pamurayan. Kap, sa presente po, kumusta ang Barangay Pamurayan after Typhoon Christine? Ang Barangay Pamurayan, sabi nga din natin, sa orasing kalamidad, yaw kita. Everyday kita ready kung ano ang mangyari sa aton na barangay. Kaya sabi nga din natin, ang mandato sa aton na dapat after the event or after the natural calamities, dapat ang mga entry exit sa barangay ta ay dapat clear na. So ibig sabihin, may mga programa tabi kita na sabi nga ni ahead kita magdiwag isa sa iba. Pero lahat naman iniin kagarantiya sa iba. Nagkataon lang siguro na marolisto kita magtrabaho dahil sa aniba naglilinis pa lang sa mga diklaging ninda, kami tapos na. Aniba naghahali pa lang sa mga branches na anong tawag sa din, mga kahoy, kami tapos na bago pa magbagyo. So yaw kata digdi sa pag asikaso naman yan para mapadako ta pa ini na communal garden kan barangay para laing kita magparaasa sa mahalo na presyo ng mga gulay, kaubudan, manok, isda. Nadigdi sa barangay ta, mga siguro mga 2 bulan pa o 3 bulan, maani na kita katilapya. So, maray man taday naapektuhan ng fish pond din do kay itong Bagyong Christine. Ang iba kaya nag-arapaw ang ongoing kaya tabian pag hingo hata na makakuha kita sa dinapis pan. So warak pa man tabi ni o di pa man hindi tabi pwede harvest, tabago pa lang, pero at least sabi nga ni naton ang pagkaon dito sa Laucan barangay ta ay sufficiente sa maabot na mga panahon. So Kap, last Monday baga nagkaiko ka mong session as in sinuratan nindo ang DPWH, ang mga kontraktor na maka-attender ko sa session nindo. Ano po ang naging resulta kay itong session nindo? Amo tabi na masabi ko, salamat man sa ato na DPWH kay nag-attend man sila tabi sa mga patawag naton. Pero dito nato naaraman na after the event, lahi man palang talaga nila naaraman ko na ano talaga ang naging cost kay ito na babaha. So masabi ko nasalamat man sa ato na pagpursige para sila mag-attend sa tuyang session. Nahiling ko kulang talaga ang information na nakaabot sa inda. So at least duman naraman ninda na kay nagbaha sa barangay Himbaloto and Pamurayan na kung kikitaon ta base duman sa mga picture, sa mga video, after kay ito na detour na tulay, dili pa nga naabot tabi ito na first burn na tinatawag. Sufficient man ko ta, kaya man ko ta ka na line canal or river control ta na makapunita tubig. Kaso lang dahil luman sa detour na ginibo ninda, iyo ito ang nagkosta parado, so RCP na tinatawag. So ano po? Dahil sa amo ito nag-cost base sa assessment natin, pig-invite natin ang design engineer kayto, ang PE kayto. Iba man pala nito tabi sa Tinambo, iba man nito tabi sa tulay ng Magibo, iba man na nag-design kayto. So minamawot nato na makahagag kita ki-design kayto. Ako nag-agi talaga ito sa engineering control na dapat aram naman nila kung ano ang kadakula kang Kawayan River, dapat bako ito ang ginibo nila na design. Oo, kumbaga sala sa init, sala sa lamig ang dating. Siguro maraman tayo na, in fairness naman sa indatabi, maraman tayo na pagkaigwan ninda pag naihatag na ninda sa tuya ang design ninda. Kung ito ba talaga na design ninda, sufficient ito na pagdako kan tubig kang Kawayan, baka agi ang tubig itiro. So para base sa na assessment naton, dahil man tabi nakaagi ang tubig duman sa detour ta parado dahil sa mga basura. Oo, kumbaga may detour man kuta na, kaya lang dahil man napakinabangan dahil lang sa nabarahan man giraray. Sarong pangari tabi dito SM Sausa naging nahiling ta na
after the event, wala lamang ni Heidi Hoy ang mga kontraktor. Nasabi ko, kumusta ka mo na ano nangyari sa ito? Wala lamang. Amay na sa tabi na makulog naman ang bote na sa kuya. Taon ipapatawag ko tinatabi ko nini mangyari. Ipapatawag ko sila bako na sa pamurayan. So, kung bako sa Pamurayan Cup, saan ang target nindo? Target na naman sa SB para at least maaraman ninda, maaraman sa tintiro ng mga taga Sorsogon. Kung ini talaga na trabaho ninda, nagko-comply sa ini mandato sa ida. So, sa pagpatawag nindo, may nagbutwa ba na kontraktor o dae? Ang nagbutwa lang, ang representative ni Baldon, ni City Councilor Baldon, ang sa ida na contract company. Pero sa Center Waste, dahil man po nagduman. Talagang baga parang ang dating huyo. Amay na kita unta kung ano ang magiging disposition sa doon na barangay. Halos so barado na gini punuban, naging apekto kan Christine. Ako na mismo nagpaasikaso na mahali. Pero baga nakikita ko na kutabong ultabi ang Center Waste. Correct. Sa mga nangyayari duman sa area. So, is it possible daw, Kap, na pwedeng ipatawag kang DPWH ang Center Waste na arog kayo to? Sabi mo nga, isang taon, poste pa lang ang nakatindog? Entero naman nagigibuon ta ko niyan. Ipaabot na sa ina through black and white para at least. So black and white nagigibuon ta, bako lang dito sa Sorsogon para maaraman ninda talaga kung ano talaga ang problema. Naramaraman ko magkukumpaki extension. Sabi ko, anong extension? Na dahil magkamo nagkatrabaho kiparay. Ang mga tao nito, pero lang ang tao nito hindi. Oo. Extension pa, ha? May pigahagan na extension sa side man sa anong tawag kayo ni? Kalsada. So sabi ko nga paano ka mo maghahagad ki extension? Nakunday man ka mo kay mga tao nito. Ma-extend pa ka mo? Kumbaga sa loan naghahagad pa ning extension ini man sa patrabaho naghahagad ning extension. So grabe naman yan na palusot ninda. Sabi ta nga nagkaper lang na trabahador ang nagtatrabaho, ba ang kontrata kaan bagong taon ba dekada. Ang mga sinasabi ninda haloyon nga magkuha ki permit. Anong pagko nga kung haloyon aram naman dito na agihan ang mga kahoy yung mga lubi. Natatangon niya lang kamo nag-arasikaso. Ayun ang mga sabi ko sa inda. So sabi ko nga ay ka ba mamundo sa buya, kami naghahanap lang kung ano talaga para sa barangay. Nahiling taman kung after the Christine Baga, nahiling taman tabi kung ano ang mga naging resulta, mga trabaho kan mga kontraktor. Bako maninirabos, bahala na sila kung sisay-sida. Na ang mga river control dahil lamang kung baganit ng pau. So pigiling minadigdi. Na may nahiling na naman kami kanakagi na paniday ko kung sabihin ko na lang pag nakagibo na kami kay resolution para at least maaraman ba nila kung ano nibigay ko nila. Oo. So Garukap, talagang namumutawin na lang na mga projects sa AMPAW system. Masabi ko na tabi AMPAW base sa program of works dahil man nila pigigibo. So bahala sila magsimbag kayo ni. Sana talagang ang sana panimbagon talaga kang DPWH. Ang problema niya to kay ni baad kumbaga wag na palipasin na lang natin ang galit ni Kap, lilipas din yan. Saka na ituloy ang project. Ang mga release sabi ka, bako man ako galit tabi isang sawa bako man ako galit. Ang point ko lang is yung para sa barangay yan, natatadil din nagpigigibo. Uni after the event baga pag-iura man sila duman, sino nagsasaparkan problema? Kami baga ng mga residente, precisely. kami baga ng mga barangay official.
sa bagyo lamang ni hindi hoy wala lamang sa itanin hoy after nga ni sa bagyo dahil lang lang nag-clearing ang mga kontraktor na yun duman magibo na todos ka kung patay pag clearing duman sa area. Kumbaga ang sistema lang is buhay mo buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Para bago ang sistema kaya minsan sa iba lang nagiging sistema. Ayan. Remember, sabi ba ganing ko, Boboy, lagyan ng sistema ang sistema. Applicable man ito sa intero siguro tabi isensaw na sistema, ang sistema. Tama man ito tabi, kaya lang may mga sistema tabi na ang sistema, lain man na sa sistema, lalo na yun ng mga kontraktor, naramdaman, naranin mo sa koron. Exactly. Yan nga ang pagsasabi ta, no? Sabi nga nila, okay lang na maging house show ang trabaho. Basta may pangbigay, basta na humingi ang nasa taas. Wala mo isimsaw, ipapara, hindi, sabihin ko na. Ipapara kwari nila ang kawayan aggregates, tapos naman gagamit sa project nila. Talaga, halos ganyan naman talaga ang kalakaran para mas tipid. Sabi nga, hindi marami man nila. Kung halimbawa, tamay na niligigibo nila, di marami naman na, lain na naman sila pagparasitahon. Kasi aram mo kap pera dilos obo sa mga kapitan, ano, ikaw lang siguro ang very vocal or sabi nga ni kumbaga mapagmatsyag sa mga project. Some other barangay captains nahiling tapo, no, dahil man kitang nahiling na arukan ang tirada sang sistema na pigigibo mo. Hindi kaya sinumpan ko hindi natin kulin eh. So kung ano sinumpan ko tabi, may natrabahoon ko. O yan, kung nalimbawa, bako nakita barangay official o kung ano man official sa gobyerno, bahala man sila kung ano ang gigibuon nila. Pero kung yan, dahil sa kita hinatagan din dyan sa na magmatsyag, mga laga sa kapaligiran natin, sa ato na lang sa kupan, natrabaho ko tabi eh. Kaya nga ni po, ano, sabi ko minsan ang pagiging straight sa trabaho iyo ang pigigiyahan kang pagkabaluktot. Pwedeng pag-arapinan ka na sa masunod na eleksyon, dahil ta na yung dapat pag hagadon tangay sa taas na dahil ni pagbutuhan ta kulugin ni kampayo ka mga pigbababa na project. Sa kuya naman siguro, ini trabaho ko ini sa tingin ko nga ni nakadanon ako tabi sa higher management na kung ipigsisita ko tabi ang mga nagkatrabaho dito sa Muya. Ako dahil man ako personal kung ano, dahil hindi trabaho, ang sabi sa Muya, magtrabaho kita ma. Ayan ang order sa Tuya. So ngayon, ginigibo ko ini, base sa pagkakaroon ko na tama. Ngunyan, kung baluktot ang ginigibo ko, di sabihan ako nila na dahil na ako makiaram ka ini. Pero sa nahiling ko tabi, base sa grade 1 na babasahon, hindi nababasa ko ini, maski kinder pa lang ako. Aram ko tabi kung anong dapat kay nigibuon. Ngunyan, ang sinabi nila na dapat trabahoon, ginagabanan ko na tabi, maski kinder pa lang ako. Kaya lang kap, minsan arugani kayang pagsasabi ta, ano, ang sagabal minsan napag-iinitan. Sa kuya man kaya dahil man ako personal na kung ano man ano, ako yaon digdi para magdanon sa inda. Dahil man tabi ako pakulog sa ulo, ako naramdaman ninda tabi nang gigibo ko, dahil mabaga naton. Kung pagpaog bagang barangay, ang nagiging epekto, pagpaog man ang mga project sa akin yan, nakita ko man, nahiling ko man, dahil gigibo ko personal ko tabi na nakuan sa konseho, kaubod ng konseho. Bako man ni tabi, ising kung ano, pag makulog lang tabi sa project, pag makulog lang tabi sa inda. Nako, nalimbawa man, ay sinda mapaaluhan taon eh, paras kayo eh. Nahiling ta na, pigkakwari na ninda, so, yaon din ng mga aggregates. So, ano, tao po dito sa trabaho nila na magkwari, na magamit ng mga aggregates sa kawayan. Dahil lamang ako nahiling di kilaksan, pero panay dagos-dagos ang pagwanin niya ngunyan. Mag-concreting, pero ang bigamit din niya, kawayan river na. Yan sana, pagsasabi ta, no? Kumbaga, aram mo kap, dahil man po ini hero dyan, kung dahil ining pagsasabi ta na bas-bas.
kang halangkaw na opisyal? Bahala na lang sila. Kung Basta sabi, sinasabi sana sa base na sa nahiling ka, base sa nakita ka, inaabot ko naman tabi din sa ida. Ganyan, kung dahil sinda kay action kay din, dahil matabi ako magiging ganyan, iyo isa na. Wala tong kung ano mangyari o ano mangyari kay ni after halimbawa ngayon. Nahiling ka baga after dantay po state. Nakulaon baga, nakulon baga tabihan, nagkaroon ka ng mga river control, pero hilingon mo dahil magkila o ganun daw duman sa river control. Susunod to mismo, puro lang sa natambak na lugi o bye-bye, iyan ang nasa loob. Okay, so minsan ka garo nagbabasa ako kayo ng programa niya to. Ang pangalan ng programa niya to, fight sana. Kaya pati sa barangay mo, dinara mo ini, fight sana. Kung ano nahiling ta na problema, fight tuntay ni. Dahil man siguro, SM South, dahil man kita dapat magpasulat tayo. Ang sasabi ko man sana, is base man sana sa nahiling ka, base sana mamatian ta. Paray ko na ko lang, nakulong tabi ang nag-agrangay para sa imalutog. Nakulong na nag-agrangay. Hanggang nun yan, ang dugi sa inda sa eskwelahan, Jesus, grabe. Sa buya, amo man. Kaya lang, dahil na ako nagpaparakuwang kung ano, kung kaya ko trabahon, ako na mismo nagtatrabaho, dahil ako nagpaparahulan ng ganyan. Mapagalan, mag-asa. May pag-asa habang nabubuhay, pero pag-asa nasa Quezon City na SM South. Wala man sa Pamurayan. Okay, Kap. Sa giraring mo niyan, kumusta po pala ang after the session, inibahan mo po ini mga personal kang DPWH duman sa pagsasabitan na after 1 year poste lang ang naikaag? Mahapot sinda kay dahil man nag-attend kami so project engineer duman at saka ang contractor dahil na naaraman. So ganyan, gigibunta, masurat kita sa inda kung ano ang status kay nila project. Ibahan kami ito na project engineer kami tour na nata ito amo ang fiktibo nila na aram ka mabaga kulaon ni na bale sa water na Kawayan River. So hindi makatakutan na sana. Ako marayman para sa hindi po nila after makapag aning kan mga kabasan at mga paraumata namana naman sila na iloloader o hahaliw ng mga baybay na kabalon po. Taday naman talaga ito. May nisip sabi ko sa iba, maray ang sitwasyon na bako man sila para umang. Sa iba, maray ang sitwasyon na bako man sila para sila. Pero kami ngayon, hindi sa Westing Distrito, grabe ang perwisyo sa muya, sa baha. Grabe ang perwisyo sa muya, sa parasira. Sabi ko, hindi. Salamat man sa ina, tamadaan sila as per sa napag-agrihan. Pagka-anin sabi kan mga palay, mapadaras na equipment ang DPWH. Salamat namin DPWH. Mapadaras na sa equipment para halion ito na mga nakabalon po sa kabasaan. Kadili man tabi inay mauuma. Pag-igwasin mga baybay, tamainit tabi ang baybay pagtag-init. So halion dapat ito para at least makauma naman sa masunod na traffic. Okay. So Kap, salamat unon po sa ngunyan. Hagad ko po muna sa imong mensahe lalo na duman sa kontraktor na dahil nagpapahiling. May nagpatabi ako para saro-saro na ini, diretso na. Okay. Sa mga parasira sa atong tabi sa Barangay Pamurayan. Yaw ng pagmakulog tabi sa ito na barangay chairman. So kung ano tabi ang ninahagan naman sa ito ng mga dokumento, tabi man na pasi makiasikaso na ini para sa ito. So kita man lang tabi ang nagpukaw baga kita ang nagpukaw sa mga natuturo ng mga ahensya na hindi aram na may balaaw na pala dito sa Sorsogon Bay na barge. Nagkamaranggo ang tabi ito, lalo na nagmaranggo sila during the time na nag-live kita mismo. Nag-post kita ka 29, hirog sa din, nagkamarate ang sira, nagkamarate ang alimasan. Haluyon, may nakasabi nga ni Sapon na naaraman daw ito kasaro na hinsa. November to na. Isis Ginoo, away na ni sasabi ta. Wala sindapan sa tsinelas na itutungtungan ta. Kaya dili man din na naranasan ko na nun naranasan sa mga parasira natin ng parauma. Correct. Talagang yaon ka mo sa pagmakulog samantalang sinda sa pagpakulog. Dahil
Dahil ko na basta yung pag-inatabi. Basta ako tabi, since nakita ta, nakabot sa aton. Pero sinabi kita na nagduman. Ambot lang ang mga naka-ringkod ko, nagduman man sinda. Naghahapot na lang sa kuya kung anong sitwasyon. Pero dapat sinda ko taan na kasi daan equal capacity na magduman. Dapat lang, kuta na. So, anyway, ako tabi, dahil man ako personal na kung nagdadaanon tabi kita sa city government, sa province, para entero na mga informasyon makaabot sa ida. Nang sa ganon, maaktuhan nila base sa kaipuhan aktuhan. okay, Kap. Salamat unod po. Sa ngunyan, hanggang ko pa sa mong mensahe, lalo na duman sa imong mangiraray na pagpukaw sa mga nagtuturog-turugan na mga ahensya na imbelgado sa problemang ini. Sa kuya tabi, sa mga kabarangay ko tabi, ang ngunyan, nakulong tabi ang kaipuhan tao na matupad. Para si kaso na tabi ka mo. Dahil ka mo magparaturog-turog. At pag nagturog-turog ka mo, ay sis mabayaan ka mo. Sabi baga, inopit ko na tabi ni sa public. Kaipuhan sin matupad, magdara, ibalid ID, mag-fill up, iko na naman ang dapat na pilapan. Pero kung dahil ka mo maduman sa barangay hall, matatapos tulo saan, kasi siyempre, di man kita magparahulan, ay mababayaan tabi ka mo. Oo. Pero maagap man, tabi, may orientation ganyan at matupad. Kinsi na hinatagta, matupad na sila sa otro simana. Salamat man sa mahigos nila na pag-aksyon. Tapos sila tinawagan na, naka-open na ini sa Facebook, na dapat ang live pa natupad, magparehistro na sa barangay. Good maabot sila sa serbisyo na wala sing kinigilingan, kundi pagganon lamang sa mga kapako, mga taga-pamurayan. Okay, salamat nun Kap sa oras na itinao mo. As in, ang tabi man girari kita sa mga magiging kaganapan dyan sa padagos mong krusada para sa imong namamanwa asin sa mga kataraid mong barangay. Salamat nun tabi sa onra, Diyos mabalos at magandang babaga tabi sa Endiro. Thank you. Ayan, yan po si Kap Arles Hanaban, Kaan Barangay Pamurayan, na kung saan po nagpaabot ilikan sa iyang mga hinaing, lalo na duman sa mga nagtuturog-turugan ng mga ensya, especialmente ang mga kontraktor, kaibahan ang DPWH. At least ang DPWH nagpahiling dyan, pero ining mga kontraktor garo kumbaga ining centerways garo ang kay ni labot ko sa Indo. Okay, dyan sa may parting Ginlahon going to Barayo, Lintiasan, waday na nga ng 10 meters yan, day pamawa ipapabot naman yan ha, susuratan naman kayo ng DPWH. Kap Ruben Lago at si Kaso, na tayo, Diyos ko. Dakulan dyan na nababalahuran ng mga tricycle, motor, nagka-carry slide dahil lang sa tatambakan, kaya ning tawag garo inuutilin na kontraktor dyan, tatambakan, pakatambak, aagyan kay Darakulao na dump truck, rasay man girari ang tinambak. Diyos ko. Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, in all seriousness, I think it's about time for local government show transparency with all the expenses with the people's money. They need to focus on the welfare and livelihood of the poor community in Sorsogon. Sana nga ni Ma'am, kaya lang mapagal gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Okay. Si Ma'am Carmen De Llosa, miss ko na si Kap Hanaban. At least Ma'am, nahiling mo magiraray, no? Then, good morning, Brad Sao, at sa lahat na may na mga Sorsoganon at Bicol TV Sorsogon. Mabuhay po kayo from Rose Orchids. Si shout out naman sa mga taga St. Bernard papuntang Morong Bataan para sa PPC planning from Renario Amistoso or si Tax. Ma'am Bebot Hilehanores is watching from Basud, Sorsogon. Si Papa Maki, pang provincial level na ang abilidad ni Kapitan Sin Barangay Pamurayan, Sorsogon. Akala ko from international level na.
Si Jojo Lascano bako man ang mga kabarangay ang nag-aarapin para dili na botohan sumayad magtrabaho kundi ang mga nasa posisyon na haralangkaw sa gobyerno. Gagarastusan sumanok ninda na yes or no lang para sa inda. Yan. Sabi pa ni Ma'am Bebot Hilianoras, ang rice mill building namon dida na anrentahan sa kontraktor dapat ayuson maninda kay kun magbaha pa madali na iaanod dapat maayos na yun tulay between Pamurayan and Himaluto dapat trabahoon or ibalik gihapon ang flood control dida kay sayang man san building namon. Si Papa Maki, pirmiyan may basbas si nasa halangkaw na pwesto. Paano man naaraman, bago ka mampadi na para basbas. Okay. Papa Maki, amo yun. Ubuson na ninda kontraktor ang mga nakatukaw. And dapat intiro sugad sa da, wara ing kikilingan nan kaya tukaron mga problema maski sino pa makakabangga. Si Papa Maki. Yan, so yan mga tugang, ang sa tuyang mga reaksyon sa luwas. May paabot man digdi si Kap Arles Hanapan. Pasensya na sa mga nagsaragasaan. Pero kita nanindugan para sa satuyang konstituentes. Yan. Salamat mga tugang sa mga nagpaabot ng reaksyon. Paabot nin mga kaganapan para sa tuyang programang Fight Sana. Ngunyan na daw na ini. Sa girari mabalik kita sa Biyernes para mangiraray sa programang Fight Sana. Alagad sa Lunes, back to normal time 8 to 9 para sa issue ora mismo. Sa giraray sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod. Ano pa, may pahabol pa si Kap. Invited tabi ang ma-witness sa gigibuon namon na docs, pag-document sa pagluto kitahong. Initabi tabang ta sa SSU student HM Major November 10 at 8 AM onwards. Salamat ulit po Kap. Asahan po nito mapasiring dyan si Dods France, bakong Dods M ha. Para mahiling so mga estudyante, mga maluto palaan kitahong bako man sa mga estudyante ang hilingon. Okay? So abangan po kami diyan ni Papa Dods. Ha? Ini ang tunay na Dods. Sus mga kung nagtitunggil ang mata ka ini, garapin may mabibihag na ano na old maid. Sa giraray Marinaldo po asin Diyos mabalos sa Indogabos together with Kap Arles Hanapan and the technical side, Papa Harold, si Papa Joey asin si Papa Bern, kaibahan si Papa Dudes Clark. Marinaldo po, asin Diyos mabalos, probinsya ni Sorsogon.